Hello guys, at nandito na naman tayo at ito pag-usapan natin ha. Merong ipinost si Sentry ngayon no at ito ang ating pag-uusapan. Okay? Sige, basahin muna natin bago natin na i-discuss. So, sabi niya rito, kaugnay sa report ng GMA News ng pag-recant ng 4 na ex-soldiers ng kanilang mga naunang affidavits at allegations laban sa akin, sa ICC at sa ibang mga personalidad. Sinabihan ko na ang aking abogado na iatras na ang mga kaso na isinampa ko laban sa kanilang 4. Bilang dating sundalo, nagsisimpatya ako sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalan sila ng mga taong may madilim na layuning politikal. Totoo naman yun. Sana ay may natutunan silang mabigat na leksyon sa mga pangyayaring ito. Umaasa rin ako na maliliwanagan din ang iba pang ex-soldiers na hanggang ngayon ay nililin lang pa din. O, di ba ga? Guys, kung natatandaan ninyo dun sa kinontent ko kaninang umaga rito, no? Pagkagising ko, sinabi ko na sana kung sakali lang, no? Dito sa 4 na ito at posible nga na baka may mag-aatras na iaatras ang kaso laban sa mga ito, no? Sapagkat sabi ko nga rin na kung tutuusin itong mga ito talagang nabiktima rin at ayun nga medyo nabulag, no? Ngayon tama yung sinabi ni Sentry, ito ay mga nabiktima rin at sinamantala ang kanilang pagkawalan trabaho, kaya lang syempre nagkasala pa rin sila. Pero ganun pa man, ayan na nga. Ito ang isa sa sa patunay na mukhang nagkatugma na naman kami ni Sentry. O di ba? Inatras ni Sentry yung kaso niya laban sa 4 na ito, which is good job naman, no? At sana itong 4 na ito ay tumistigo rin laban dito sa mga may pasimuno at ibulgar na niya ang ang totoong nangyari. Bagamat sinabi na nila sa kanilang sinumpang salaysay sa affidavit nila, sa pag-recant nila, na talagang may pakana nito ay sila Mike Diferencia at sila Baluga, no? May mga pangakong hindi tinupad, pera-pera lang talaga. Okay, kaya lang guys, ito ang problema, no? Nitong 4 at ng iba pa, syempre si Sentry pa lang yung nag-atras. Meron pa silang mga kaso sa iba like Congressman Laila de Lima, kay Father Flavio, meron pa sila rito kay Chu, meron pa rito sa Marawi kay Congressman Ajong, meron pa rito kay ano pa ito? Konghun. Congressman Konghun, meron pa kay Barbers. Sino pa ba? Madami pa no? So, ayun. So, problema talaga ito nila. Pero ganun talaga kailangan nilang harapin niya. Malay mo. At maawa naman sa kanila. Basta magsabi nilang sila ng totoo. At maawa itong iba at iatras. Para sa ganun, tulad ng sinabi ko, ang matira na lang dyan ay si Baluga. Pero si Baluga, hindi dapat patawarin niya si Atty. Baluga, no? Talagang dapat kasuhan niya ng marami pang mga kaso. Perjury, siyempre, pagsisinungaling yan. At tapos dapat madisbar yung hinayupak na yan. Diba? Pero eto guys, so yan so kudos sa'yo, Sentry, talagang ikaw ay may malambot na puso, no? Sapagkat itong 4 na ex-Marines na, tatawagin ko yung 4 yung 4 bilang respeto rin naman na dati sila naging Marines, no? Talaga lang tinatawag ko silang Baluga dahil busabos dahil talagang pera-pera ang nilakad nila, no? Pero syempre ngayon nag-recant sila, kahit papaano bigyan na rin natin ng maawa rin tayo, no? Dahil talagang itong mga ito ay talagang nawalan ng trabaho. Pero tulad nga ng sinabi ko, ganun talaga. Ang lahat ng kasalanan ay may consequence. Bagamat pinatawad kayo ni Sentry, yung iba, ipanalangin ninyo na patawarin din kayo, Pero dapat maging testigo kayo laban dito sa mga tao na nanggamit sa inyo. Diba? Lalo na rito itong sila Atty. Baluga na yan. So, kudos sa'yo, Sentry, maraming salamat. Pero ito pa ang isa natin pag-uusapan, bago ako matulog, no? Guys,
Ngayon, ang tanong ko sapagkat sinabi rin nila na itong sa ombudsman, pinilit din silang papirmahin dito sa mga affidavit na magdidiin naman dito kila Kong Martin, ano. So, pinilit rin sila. So, ibig sabihin, sablay ang ombudsman rito, no? Ombudsman Boying, medyo sablay ka rito, ha? Bagamat, oo, totoo, marami ka namang ginagawa, marami kang sinasampang demanda, which is tama lang yan. Natutuwa sa iyo ang taong bayan, pero sa bagay na ito, mukhang sablay ka. Kaya ang payo lang namin sa iyo, kung Ombudsman Boying, kung makikinig ka, wag mo nang ipilit. Wag mo nang ipilit yung kay Kong Martin kung wala ka naman talagang ebidensya. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na wala kayong ebidensya laban kay Kong Martin at wag na kayong gumawa ng kwento, wag na kayong magpilit. Unahin mo na lang muna yung mga nandyan na sa'yo. Ang daming nakapending sa'yo Kagaya ng ang kaso nitong si Sabit Sipon na napakatagal na. Last year pa yan, pag hindi ako nagkakamali, September o October, anyari na ron. Ano yan, nakapark? Nakapark ba yan? Diba? Pangalawa, yung kay Inday Sayad na isinampa rin sa kanila na plunder cases at graft, malversation. Ano na nangyari kay Inday Sayad at yung 15? Diba? Hanggang ngayon hindi pa namin alam kung ano talaga ang sitwasyon nito. Yung mga ibang mga engineers, ang dami pa. Ang dami pang pending na pwede nyong asikasuhin dyan, diba? At ako sa'yo, mag-focus ka dito sa mag-ina. Fokusan mo itong si Lepiste Libintador at bantayan ninyo sapagkat si Lepiste Libintador ay nag-e-explore na sa France para kumuha ng asylum. Kaya yan ay sa France nasa France ngayon yan at nasa Europe dahil naghahanap na sila ng asylum. No, nagpaplano na sila. Iisa sila ng lawyer na kinukuha, yung nag-asikaso nung asylum nitong si Binibini Baklang Hari. Yun din ang nag-asikaso ng kay Inday Sayad. So tingnan nyong mabuti, Tingnan nyong mabuti at bantayan ang mga ito sapagkat talagang may planong tumakas ang mag-ina. Okay? May plano dahil takot na takot sa kaso. Higit na ang pinakatakot rito ay si Loren, si Mother Solar dahil first time niyang makasuhan kung sakali. First time niyang makakasuhan kung sakali, plunder pa at walang piyansa. So, yung takot, Ombudsman Boying, totoo, marami nang natatakot na mga politiko ngayon at natutuluyan sila. Kaya lang, yung kay Kong Martin mo, kung wala ka namang ebidensya, tigilan mo na yan. Mag-focus ka na lang sa iba. At itong intindihin yung mga nakapending sa yung mga kaso, ang dami pa niyan Diba? Yung mas mahalaga, si Sabit Sipon na may yung kaso nilang plunder, bigyan mo naman ng katarungan ng justice yung mga taga Ilocos Sur. Pansinin mo naman yung mga kababayan natin doon, Ombudsman. Hindi lang yan ito pang si Inday Sayad yung kanyang plunder yung kaso nila Iyutman tsaka itong si Manscarpio na isinampa rin ni Sentry dyan. So ang dami pang nakapending hanggang ngayon dyan. Yan ang unahin ninyo. Hindi yung pinipilit ninyo kahit hindi niya nga maluto-luto yung kay Kong Martin dahil wala naman talaga kayong ebidensya. Ngayon eto, nag-recant pa. O di ba hindi nagkaigi yung kay Bunoan, ngayon nag-recant pa ito. So, kalimutan nyo na lang yan. I-abandon nyo na lang yan kung wala naman talaga kayong ebidensya at mag-focus sa kung saan merong may mga mas madaling palakaring kaso at puno na ng mga ebidensya, kumbaga low-lying fruits na ito. Ba't hindi na lang ito ang inyong mga pitasin? Katulad nitong sa mag-inang yan, yung nakapending, tulad ng sinabi ko, kay Sabit, kila Inday Sayad, kila Manscarpio, kila Iyutman, di ba? O, yun lang. At bago ako matulog, at least nakapag-content pa ako. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. See you tomorrow guys. Tulugan na. Bye!